Magandang araw mga ka-workers. Ngayon, pag-uusapan natin tungkol sa detailed comparison ng C-purlins installation, yung facing to the ridge versus facing to the gutter or facing downward. Kasi dito, marami talaga ang hindi nagkakasundo regarding sa installation nito kung saan ba nakaharap dapat. Maraming nagsasabi na dapat daw ay facing downward kasi mas malakas daw ito regarding bending. Kasi kinumpute nila yung moment of inertia, mas malaki daw ang difference, mas malakas daw ito sa facing upward. Pero maraming din ang nagsasabi na mas reliable ang facing upward. Kaya nagkakaroon ng kalituhan, lalo lang yung mga bagong engineers at saka mga foreman, mga skilled workers natin, nagkakaroon talaga ng kalituhan or confusion. Kahit ako nga nung una alangan din ako pero malakas ang paniniwala ko na facing upward yung tamang installation. Kasi may mga reason. Marami kasing mga magagaling na designers na nakikita ko, talagang mga veterano, mga nagtrabaho pa sa ibang bansa, na ang nire-recommend nila C-purlins facing downward. Kasi sabi nila mas malakas daw ng 4 times compared sa position na naka-install facing upward to the ridge, yung open area. So ngayon, meron akong ginawang comparison. Dito kinumpute ko yung nila, parehos. Yung pareha nilang kung sa bending stress, buckling at saka iba pa, torsional computation or torsional stress, kinumpute ko siya. Pero kung ang iba hindi mag-agree dito, okay lang naman, pwede mag-comment sa comment section at saka ipaliwanag din sa akin kung sakaling mali ako. Kasi sinubukan ko lang talaga para magkaroon ako ng proof para sa sarili ko na kung saan talaga ang nire-recommend. Actually parehas naman pwedeng i-install ito, upward or downward. Parehas lang naman kasi base sa computation, parehas naman ang bending stress na nakuha Parehas lang. Ang magkakaiba lang isang bagay. Kaya mas nire-recommend itong isa. Itong ginamit ko na computation or itong sample na to ay isa sa mga dinesign ko na purlins sa isang project. So na-compute ko na to yung niya, capacity. Ginamit na to, tapos na to install sa isang project. So ginamit ko rin example para dito sa comparison. Same properties, same dimension, same lahat. Actually ito, yung computation na to it is just purlins alone. Hindi ito kasali dito yung plates, support, sagrad. Ang inaano ko lang dito yung position na naka-down at saka naka-up, same welding, same connection, pero walang iba but the purlins alone. Ito ang structural load data. Yung ginamit ko is 3.5 meters yung spacing ng trusses. Ito ang span ng purlins na i-consider natin. At saka yung spacing niya is 600 mm or 0.6 meters. Saka yung inclined load niya is 997.87 Newton per meter at 10 degrees. Kumbaga naka-inclined to, naka-angle to ng 10 degrees. Material steel, ganyan ito, cross section,
Saka itong data na wave 150, flange 50, saka lip yung parang paloob is 5 mm and thickness 3. So ito ang load decomposition na ginamit ko. Yung normal load is 997.8 at saka itong formula na normal, multiply natin sa angle para makuha natin yung 982.7 Newton per meter. Saka yung tangential load is 173. Galing na ito sa wind load, live load, dead load na kinonsider doon sa computation sa purlins. Kinuha ko lang dito, inadapt ko lang dito as an example para ginamit ko lang sa comparison. So mako-compute yung hindi ko na isa-isahin to actually kasi lahat naman marunong nito eh. Lahat naman may idea actually yung ito. So load per purlin multiplying sa spacing. So itong support, reaction, and bending moment, yung formula niya ito are W L over 2, yung R tapos yung moment W L squared over 12. Calculation niya is Rn, ganito yan, naka-arrive ka ng 1031.85 Newton. Then yung isa naman is 601.91. Actually lang to, example lang to. Yung load decomposition, yung section properties of purlins, moment of inertia, approximate. Ito yon. Next is bending stress. Itong formula, stress moment times y over I, where y is h over 2, yung kalahati ng 150. Ang calculation, direct substitution for steel. Reference natin dito sa section na to is INICEBE 2015, section 206, flexural stress check. Deflection, itong formula, direct substitution lang din. Isinama ko na lang to sa computation para may basehan tayo. Allowable limit L over 240, 3,500, substitution lang din. So itong mga reference nilagay ko na sa baba. Ito ang actually main na topic. Itong case A, yung figure case A at saka case B. Yung case B, ito makikita nyo, unahin natin yung case A na facing upward siya. Yung load is top plunge ng purlins, saka yung shear center niya is nandito. Palagi naman yan ang shear center nasa likod ng wave kasi nga hindi naman unsymmetrical section siya eh. Hindi naman siya balance dito eh, wala siya dito eh. So ito ang nagsusupport yung wave na to sa loadings kasi hindi naman siya close gaya ng tubular na kumpleto. Kaya nandito siya palagi sa likod niya dahil nga ito yung wave na to. Pero kung sarado to, hindi yan dyan. Nasa centroid puro yan. So ngayon kukunin natin yung niya para yung sample para dito yung comparison niya itong dalawa. Kasi magtitingnan natin kung alin ang mas recommendable talaga. Kasi parehas lang naman to ang yung tinatawag na tibay. Parehas lang yan yung regarding doon sa bending at saka iba pang stresses. Pero yung kinumpir ko kasi ang gusto ko lang naman makuha yung tamang position ng installation. So nineglect na natin yung computation ng sagrad, nineglect na natin yung clits, yung nilalagay dito na angle bar, saka dito nilalagay. Hindi na natin sasama yon, kundi ang
purlins alone na sakto lang siya naka-welding dito. Wala siyang tulong kundi itong purlins lang. So makikita natin dito yung torsional analysis. Yung formula is torsional moment equals to eccentricity saka tangential load times the length. Ganun din naman ang torsional shear. Ito multiply by R over J. So the eccentricity na nakuha sa case A is ito 0.01 and the case B is 0.02 meter. Ito naman ang formula sa R is h over 2. So 0.075. Kalahati lang to ng 150 na wave yung purlins. So ang case A, facing to the ridge, naka-arrive siya ng torsional moment na 6.06. Yun ang torsion niya, torsional stress na arrive sa facing to the ridge. Tapos ang torsional shear is 126.35 megapascal. So ibig sabihin mas maliit yung torsional shear niya at saka torsional moment. Malalaman natin ang reason kung bakit mas maliit ang dinadala niya. Meaning mas ang nakuha niyang sa ganung posisyon mababa yung, kumbaga malakas siya pero kaya mababa yung torsional na nai-apply sa kanya. Kumbaga ibig sabihin mababa ang torsion na nai-apply, mababa ang torsional niya, stress. So ang case B, facing to the gutter or facing downward, is torsional moment niya is 12.13 Newton meter at saka yung torsional shear is 252.70. Kumbaga itong X na to, bagsak yan, failed yan, nag-failed siya. Ibig sabihin mas mataas ang torsional moment at saka torsional shear sa position na pababa. Anong reason? Dahil ang shear center dito sa case A ay mas malapit doon sa load na nag-apply doon sa top of the flange ng purlins. Tingnan natin yung comparison. Yung case A ito mababa lang at saka yung case B mas mataas yung torsional moment niya. Torsional shear naman, klaro na mas mababa. Lowest yung torsional shear pagka malapit ang loading sa shear center. Ang taas pero yung bending stress niya is parehas lang. Ganon din sa deflection, parehas lang din. Kaya ang best installation or recommended purlins is facing to the ridge case A. Pero ewan ko, maraming mag-against nito siguro. Pero may computation naman tayo na napatunayan natin talaga mas mataas ang torsion pagka facing to the downward to the gutter, kasi nga malayo yung niya, yung eccentricity malaki, malayo yung shear center. Balikan natin ito yun malayo yung eccentricity kasi andito yung shear center, mas malayo kasi once na i-apply ang load, syempre ang tendency niya magro-rotate papunta dito kasi nga tutulak niya dito. Kasi paano syempre mas mahina ang resistance nito dahil nga wala dito wave, ang wave nandito. So pag apply ng load dito, iikot to, wala naman support dito kasi nga unsymmetrical siya, hindi siya mag-equal dito. Pero kung sobra to, hindi yan matibay yan. Hindi kaya dito kapag nag-apply ang load, nandito yung shear center, pupunta dito yung pwersa, which is malapit naman siya sa i-resist siya ng wave na to.
Ito naman ang ano, kasi yung share flow dito naman kasi dito share center yun ang interpretation ko, kaya mas recommendable ito. Hindi ko alam kung mag-a-agree kayo sa sinasabi ko, pero ganun ang interpretation ko dito. Kasi nga mas matibay ito dahil nga ito less torsion, less twisting. Yung twist niya is kunting porsyento. Kasi nga malapit niya yung share center dito. At saka nire-resist niya ng wave nito. Ito, syempre dito, pagpunta dito, walang support dito. Yun lang ang pagkakaintindi ko actually. Pero kung may idea kayo, kindly comment sa baba kung ano ang masasabi nyo tungkol dito sa presentation ko. Ito dapat ang magiging arrangement ng Purlins. Kung may dadagdag kayong kaalaman, kasi sa akin gusto ko lang naman magkaroon ng presentation regarding torsion or regarding comparison between the position of two position of Purlins. Gusto ko lang naman i-present sa inyo, pero possible maraming mag-disagree dito dahil mismong mga designers na iba nire-recommend nila yung facing downward kasi mas malakas daw, mas malaki ang inertia, moment of inertia sa bending, which is parehas lang naman actually. Ang isang rason lang naman yung torsion yung twisting doon lang nagkakaiba, malaking difference. Yun ang nire-recommend din ng iba. Mas maraming gumagamit na ganito ang position compare doon sa downward, kasi bihira lang ako makakita ng downward, facing downward ang nakikita ko lang mga foreman na iba, mga skilled workers ang gumagamit, pero yung ibang foreman gumagamit din dito, mas marami nga din silang gumagamit nito kaya ito ang recommended. Ito lang nilagay ko sa yung mga references. Ito dito ako kumuha ng references, at saka marami pa ba nagtanong din ako. Kasi thank you sa panonood. Gusto ko lang i-present to. Kung may additional na kayo knowledge, kindly comment sa baba para ma-share nyo rin yung idea nyo. Mag-grow din tayo lahat actually. Maganda yung mayroong conversation regarding dito. Salamat sa panonood at kindly share and follow na rin para tuloy-tuloy ang natin pag-uusap dito tungkol sa construction ideas, para makatulong naman tayo sa mga baguhan, sa mga bagong engineers, bagong workers na gustong matuto sa theoretical and actual din. Salamat.